ang dami mga senatorial candidates. Siguro yung iba sa kanila karapat-dapat at marami sa kanila talaga ay hindi karapat-dapat. Yung iba parang napilitan lang eh. Meron pa nga dyan yung katulad ng isang matanda na parang bumili lang ng sa palengke tapos ngayon ay nakaano na pumasok na sa senatorial candidates. And doon sa mga party list, marami rin ang mga pumasok sa party list. Maraming mga dating mga senador ang pumasok sa party list katulad ni Senator Laila de Lima, si Chel Jokno, yan, pumasok sila ng mga party list kasi medyo maganda-ganda ang party list at may chance ang manalo ka agad. Lalo-lalo na kay Senator de Lima, di ba? Alam niyo naman na nakulong si Senator, kaya mas malaki ang chance niya kung sa party list muna siya papasok. Tapos akyat uli siya sa pagka-senador. No? At mahirap na ang mga pagpipilian natin, mga mamamayan. Nandyan yung mga kung ano-anong mga ginagamit nilang propaganda para lang makahikayat na mamamayan na bumoto sa kanila. Nandyan yung sasabihin galing sila sa prominenteng pamilya, mabuti silang tao, mabait sila, matulungin sila, ang pamilya nila talagang tumutulong sa kapwa, anak sila ng Diyos, banal sila, maraming mga ganyang bagay, no? At depende na lang yan sa ating mga Pilipino, sa ating mga botante, kung sino ba talaga ang pipiliin natin. Ngayon, ang dapat natin piliin ay yung mga meron ng good track record. Okay? Yung good track record na sinasabi ko yung simula pa nung una hanggang ngayon ay patuloy pa nilang ginagawa at patuloy pa nilang sinusuportahan yung kanilang adhikain na makatulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Isang example ko po dyan ay yung si Kernel Busita. Kernel Bonifacio Busita. Kasi si Kernel, nasubaybayan ko po siya nung una pa. Siya ang founder ng RSAP o yung Riders Advocate. No? Mula noon na nasa highway patrol pa lang siya, tumutulong na siya sa ating mga mamamayan. No, yung mga na aksidente, yung mga hinuhuli ng hindi tama. Kung naalala niyo yung nakalaban niya na si Kernel Nebriha, 'di ba, dahil do sa hinuli na yung nakasinelas yung angkas, si Kernel Busita ang nandoon. Si Kernel Busita ang tumulong doon sa mag-asawa na yon, no? At pinaglaban niya po yon hanggang ngayon, hanggang sa naging congressman siya, dahil nga sa binoto siya ng ating mga riders, yan, ng mga mamamayan, na kasi nakita nila na si Kernel Busita, hindi nagbabago si Kernel Busita ng kanyang plataforma. Mula nung pumasok siya sa pagiging kongresista, talagang pagtulong sa mga riders at sa ating mga mamamayan ang kanyang advokasya, no? Yun, advokasya. Kasi si Kernel Busita, kahit ngayon na congressman si Kernel Busita, makikita niyo si Kernel na talagang pag tinawagan niyo, basta kaya kanyang pupuntahan kanya. Kung hindi man, meron siyang mga kasama na pupunta doon at tutulungan ka. No? Ganyan si Kernel Busita. Kaya masasabi ko na isa si Kernel Busita sa mga dapat nating iboto na pagka-senador. Dahil alam ko maraming magagawa si Kernel Busita sa kanyang trabaho at pagtulong sa ating mga mamamayan. Lalo-lalo na sa ating mga motorista. Kasi isipin nyo yung ibang mga senador, no? Plataforma nila, tutulungan ko ang mga mamamayan, aangat ko ang kahirapan, pababain ko ang presyo ng bigas. Ano nangyari? Hanggang ngayon, ganun pa rin naman. Diba? Pababain ko ang kuryente, ang presyo ng kuryente, ang presyo ng tubig, presyo ng gasolina. Ganun pa rin naman ang nangyayari. Pero makikita niyo si Kernel Busita, yung kanyang advokasya noon, na pagtulong, mula noon hanggang ngayon na naging congressman siya, no? Kahit tawagan mo siya ngayon at kaya kanya nangailangan ka ng tulong sa kanya, pupuntahan ka niya, tutulungan ka niya. Basta nasa tama, sinabi nga ni Kernel Busita, basta tama, kampi-kampi tayo. Tutulungan ka niya. At kung hindi man siya, yung mga kasama niya na tutulong sa'yo, pupuntahan ka talaga. Kasi
Yan ang kailangan natin sa ating mga mambabatas, no? Sa ating mga government official. Ngayong eleksyon, to palitan na natin yung mga makalumang mga senador, yung mga hindi naman nakakatulong din sa atin. Although na nakagawa sila ng mga batas na nakatulong ngayon, pero mukhang napapansin ko na hindi na sila consistent ngayon dahil puro politika na ang inaabot eh. Diba? Hindi nyo ba napapansin yun? Politika, drugs, tapos yung mga nasasangkot na sila sa mga illegal. Karamihan sa mga kongresista natin, karamihan sa mga mambabatas natin, no? Yung mga government official, mga tatakbong opisyal, talagang pumapasok na sa mga illegal ngayon at nasasangkot na, no? Hanggang sa mataas pa nga na katungkulan nasasangkot na. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, isa sa mga minumungkahi ko na isama natin sa balota ngayong susunod na eleksyon, no? Bago naman si Colonel Bonifacio Busita, wag po natin kalilimutan. Colonel Bonifacio Busita, pagka-senador. Sigurado yan, malaki ang maitutulong niya ni Colonel sa ating mga mamamayan. Hindi lang sa mga riders, hindi lang sa traffic district, hindi sa lahat ng mga tao na lalapit sa kanya. At si Colonel, sigurado yan, 100% yan. Dahil kitang-kita ko ang advokasya niya mula noong nasa highway patrol pa lang siya at hanggang ngayon at naging congressman siya. So saan ningian mo siya ng tulong at kaya kanyang pupuntahan kanya. Ganyan si Colonel. So, ngayon tumakbo siya ngayon nanalo siya ng pagka-congressman dahil sa suporta natin. Hinihikayat ko po uli kayo, suportahan po uli natin si Colonel Busita, no? Suportahan natin siya sa pagka-senador ngayong 2025 dahil siguradong mas malaki ang maitutulong niya at marami siyang batas na may papatupad, no? Colonel Bonifacio Busita, wag po natin kalilimutan sa 2025 bilang senador. Maraming pong salamat. Ako po si Colonel Bonifacio Busita, retired. No po? Retired na po ako sa PNP. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering noong 1988. Pero dahil mahilig po tayo sa public service at pumasok po ako sa military, Philippine Constabulary. Ang Philippine Constabulary po ay isa sa mga branches ng Armed Forces of the Philippines. Makalipas po ang ilang taon, ito po ay na-dissolve at nabuo po ang Philippine National Police. Marami po akong naging assignment sa PNP, pero pinakamaganda po na maituturing ko na magandang assignment noong ako po ay natalaga sa PNP Highway Patrol Group. Simula po noong ako'y na-assign sa PNP Highway Patrol Group noong 2006, nagbibigay na po ako ng libreng seminar sa mga motorista. Ito po ay voluntarily na ginagawa natin. Kung every weekends ay magkakandak ako ng seminar, mas maganda na mas marami ang participants. Kaya po noong 2016 ay binuo ko po itong Rider Safety Advocates of the Philippines. At nang mabuo ko ito, nakakapagsagawa kami ng mga seminar sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Nakalculate ko na kahit 20 years pa ako mag-conduct ng seminar, linggo-linggo, ay hindi ito sapat base sa bilang ng mga namamatay sa pagmumotorsiklo, particular. Kaya na-realize ko na mas magiging mabuti siguro kung magamit natin itong social media. Kaya kung mapapansin ninyo, noong 2019, no, para mas ma-enhance natin yung ating advokasya at maiparating sa ating mga kababayan, particular sa mga motorcycle riders nationwide, Luzon, Visayas and Mindanao, minabuti ko na i-upload sa social media itong aking mga ginagawa. Paano yun? Siguro napansin ninyo, most of the time ay may mga sinisita ako at pinangangaralan. Para sa ganitong pamamaraan, kung mapapanood ito ng ibang mga motorista, malalaman nila na marirealize nila
na kapag sila ay namatay, talagang kawa-awa ang kanilang pamilya. Meaning, alam naman nila na napakahalaga ng tatay at nanay sa pamilya. Pero marami sa mga kapatid nating motorista nakakalimot. Kaya yon, ginagawa natin ang paninita at pinangangaralan natin ang ating mga kapatid na riders na may paglabag at kung saan ay nalalagay sa peligro ang kanilang buhay. At paulit-ulit ko nga sinasabi na sa bawat aksidente at disgrasya, naiwanang pamilya ang higit na biktima, lalo na ang mga batang naulila. Dito sa mga ina-upload ko sa social media, syempre, hindi naman lahat natutuwa dito. May mga nagagalit din, no? May mga nagko-komento pa nga, bakit daw kailangan akong manita at hindi hinuhuli o hindi tinitikitan itong mga may paglabag. Hindi po natin ito, nung ako po ay nasa active service pa, yung aking mga nasisita ay hindi ko tinitikitan. Unang-una po ay hindi tama at hindi naman maganda na bilang opisyal ng PNP ay gagampanan ko yung tungkulin ng mga patrolman na ako pa ang maninikit. Magiging katawa-tawa naman ang PNP kung yun ay gagawin ko. At ang mga ito ay sinisita at pinapangaralan ko lamang para maisip nila o ma-realize nila na hindi nila pwedeng baliwalay ng kanilang kaligtasan sa pagmumotorsiklo dahil katulad ng lagi kong sinasabi na napakahalaga ng tatay at nanay sa bawat pamilya para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. So, para sa kalaman ng iba, dalawa ang pangunahing advokasya ng RSAP. Una, itaguyod ang kaligtasan ng ating mga kapatid na riders sa pagmumotorsiklo. Ikalawa, itaguyod ang kaligtasan ng ating mga kapatid na riders laban dito sa mga tiwali at mga abusado na tagapagpatupad ng batas. At kung mapapansin naman ninyo, kapag may humihingi ng tulong sa akin at ating inaaksyonan, hindi natin ipinapakita ang mukha at pangalan ng pulis o ng enforcer na sangkot dito sa issue o sa problema na aking inaaksyonan. Ang intensyon ko lamang nito, kaya ko ina-upload sa social media, ay para magsilbing aral sa ating mga kapatid na riders at ng iba pang mga motorista para malaman nila ano ba yung tama at mali na ginagawa ng ating mga kapatid na pulis o ng traffic enforcers. Yun lamang yung intention ko. Kapag may tumatawag po sa akin at humihingi ng tulong, kung nakikita ko naman na sila ay talagang may paglabag at tama ang ginawa ng pulis na panguhuli sa kanila, ang ipinapayo ko na lamang ay bayaran ang multa at magbago na. Ang ipinagtatanggol ko lamang po ay yung alam na alam ko na talagang may paglabag pero mali ang ginawa na panghuhuli o pagpapataw ng multa sa kanila. Yan po ay totoo at yung pong sinasabi ng iba na mahilig akong umarbor, no? O mag-arbor ng motorista na may paglabag, yun po ay isang malaking kasinungalingan dahil hindi naman po sila makakapaglabas ng patotoo na ako ay mahilig umarbor. Dahil kung ito po ay gagawin ko, hindi naman po magiging matagumpay ang ating advokasya. Siguro po, yung nagsasabi na mahilig akong umarbor, ay hindi po nila naintindihan ang kanilang sinasabi. Dahil pag sinabi pong arbor, tama ang huli ng pulis, pero pumapadrino ako in favor of the rider or the violator. Hindi ko naman po ginagawa yon. Tinitiyak ko po na kapag ipinagtanggol ko po ang motorista, siya po ay tama at nasa katwiran alinsunod sa sinasabi ng batas. May mga pagkakataon lamang po na may paglabag yung rider o ang motorista, pero hindi po ito sapat na dahilan para sila ay maabuso. Kaya po ako, kapag ka po ipinagtatanggol ko ang rider o ang iba pang mga motorista, tinitiyak ko po na ito ay alinsunod sa batas. Sa mga kapatid po nating riders at iba pang mga motorista, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na lagi po tayong mag-iingat sa pagmamaneho. Dahil katulad po ng paulit-ulit ko sinasabi, sa bawat aksidente at disgrasya,
na iwanang pamilya ang higit na biktima, lalo na po ang mga batang naulila. Kaugnay nito, hinihiling ko rin po sa inyo na patuloy po ninyong suportahan itong ating advokasya. Ito po ay hindi para sa akin, hindi para sa ARSAP, kundi ito po ay para sa ating pamilya at para sa ating bayan. Dahil kung patuloy po na maraming bata ang mauulila, tiyak na tiyak po natataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon. Sa lahat po ng sumusuporta at nakikisa sa ating advokasya, maraming salamat po sa inyong lahat. Basta tama, kampi-kampi po tayo. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel na, huwag po niyong kalilimutan. Please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa ating mga bagong darating na mga video. Salamat po. And mayroon po kaming business po, Brad's Air Conditioning. Huwag po natin kalilimutan. Brad's Air Conditioning po. Gumagawa po kami mga aircon units. Meron din po kaming spare parts at nagme-maintenance din po kami. At kung meron po kayong mga pagagawa sa inyong tahanan, meron po kayong pasiservice, at kung meron po kayong mga kontrata po ng mga unit ng air conditioning sa inyong mga lugar, message lang po kayo at babalikan ko po kayo at pupuntahan po natin yan. Maraming po salamat. Brad's Air Conditioning po, huwag po natin kalilimutan. And sa ating pong business, meron po tayo shirt, bags, caps, sportso, huwag po natin kalilimutan. Please like our page sa Facebook, Sportso. Meron po tayong bag, shirts, caps, and nakakatulong po ito sa ating channel po, sa pagpapalago ng ating channel, sa patuloy po nating paggawa ng mga bagong video. Salamat po sa inyo. Please like our page po, support po natin ang Sportso at sa Facebook po. Salamat po.